Magandang araw po. Ako po ang inyong tagapag-ulat ngayong araw at ang ating tatalakayin ay ang Darangan, epiko na nagmula sa Lake Lanao Region sa Mindanao. Ito ay nadiskubre ni Dr. Frank Laubach dahil sa mayamang epiko ng mga Maranao noong 1930. Kabilang narito ang Bantugan. Nakatulong din ni Dr. Frank Laubach si Panggaga Muhammad, isang dalubhasa sa mga Maranao upang itala ang mga epiko. Ang darangan ay isang pre-Islamic na makikita sa mga sinaunang salita at mga simpleng sandata na nabanggit dito. Ang darangan ay tumatalakay sa buhay ni Prinsipe Bantugan. Si Prinsipe Bantugan ay hinahangaan ng marami dahil sa kanyang kawapuhan, kakisigan at kasikatan. At dahil dito, ang kanyang kapatid na si Haring Madali ay meron palang itinatagong inggit sa kaniyang kapatid at ipinagbawal niya sa kaniyang mga nasasakupan na kung sino man ang kumausap sa kaniyang kapatid ay mapaparusahan. Pagbalik ni Prinsipe Bantugan sa kanilang kaharian ay nagtataka siya kung bakit walang sino man ang kumakausap sa kaniya, maski na ang kaniyang matalik na kaibigan. Dahil dito, nagpasya siya na lisanin ang Bumbaran. Bago siya umalis, kinausap muna niya ang kaniyang kapatid na si Prinsesa Liamana at ang kaniyang anak na si Prinsesa Baratamay Lumna. Nagbilin siya sa kaniyang anak na maging malakas at matatag dahil hindi na sila nakadepende sa hari. Nakiusap naman ang kaniyang anak na sumama sa kaniyang paglalakbay, ngunit tumanggi ang kaniyang ama na si Prinsipe Bantugan. Sa halip ay iniwanan niya na lamang ito ng isa pang binin na huwag aalis maliban kung mabalitaan nito ang kaniyang pagkamatay. Naglakbay si Prinsipe Bantugan at dahil sa kaniyang pagod ay nagkaroon siya ng sakit at dinala ng mga espiritu ang kaniyang katawan sa kaharian ni Prinsesa Timbang at doon siya ay bumagsak sa pinto pa lamang at doon na siya tuluyan ng namatay. Sabi ni Prinsesa Timbang ay sana raw ay mas tumagal pa sa kaniya ang binata. O, di ba? Sana ay hindi daw agad ito namatay. Ipinatawag naman ng hari ang mga nasasakupan upang tignan ang dayuhan. Subalit, walang sino man sa mga kanyang nasasakupan ang mga nakakakilala sa dayuhan. Habang sa kanilang pag-uusap, dumating ang isang loro. Dumating ang isang loro o parot. Doon nakilala ng loro ang kaniyang amo na si Prinsipe Bantugan, isang tagapagtanggol at tagapayo ng Bumbaran. Dahil sa takot ng hari na magkaroon ng isang digmaan, napagpasyahan niyang ibalik ang labi ni Prinsipe Bantugan sa Bumbaran ng may dangal. Habang inutusan naman ni Prinsesa Timbang ang kaniyang loro na pumunta sa Bumbaran upang mas maaga itong maipabalita. Lumipad ang loro at ibinalita sa hari ang nangyaring pagkamatay ni Prinsipe Bantugan. Agad naman na naibalita at nagdulot ito ng kalungkutan sa mga tao sa Bumbaran. At dahil doon, nabalitaan din ni Haring Madali ang pagkamatay ng kanyang kapatid ay umakyat siya kasama ang isang kasangguni sakay ng isang mahiwagang kalasag patungo sa langit upang makiusap sa mga anghel ng mga yumao na ibalik ang kaluluwa ng kaniyang kapatid. Habang si Prinsesa Timbang ay dala-dala ang labi ni Prinsipe Bantugan sa kaharian ng Bumbaran at agad naman na nabawi ng Haring Madali ang kaluluwa ni Prinsipe Bantugan. At doon pinagsanib at ibinalik mismo nila ang katawan at ang espiritus at na naging resulta ng pagkabuhay ni Prinsipe Bantugan. Mabilis na kumalat sa maraming kaharian ang
pagkamatay ni Prinsipe Bantugan. At doon, ang mga miskuyaw na kalaban nila ay lumusob sa kaharian ng Bumbaran. Hindi naman agad na nagpatalo si Prinsipe Bantugan, bagamat buong tapang na hinarap at kinalaban ni Prinsipe Bantugan at tinulungan din siya ng mga diwata upang matalo ang mga kalaban kahit na siya ay pagod. Pagkatapos nito ay naglakbay muli si Prinsipe Bantugan sa iba't ibang kaharian at magpakasal sa maraming prinsesa. Pagkatapos ng kaniyang paglalakbay ay matagumpay naman siya na bumalik sa kanilang kaharian at masayang sinalubong ng hari at ng buong bayan. Bagamat ang hari ay nagsisisi sa ginawa nitong kalupitan sa kaniyang kapatid. At yun na ang ating wakas.